Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, paktay na. Nako, lumusob na si VP Sara Duterte sa KOJC compound. Di makapaniwala ang PNP. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, banatan po natin muna si Secretary Abalos mga kababayan. Eto po, tingnan niyo mga kababayan. Benhur Abalos, tatakbo ako sa 2025 senatorial race. Nako. Idineklara na ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ngayong Huwebes, Agosto 29. Noong Agosto pa pala ito mga kababayan, no? Natatakbo siya bilang senador sa midterm election sa susunod na taon. Yan. Ano bang ibig sabihin nito? Anong implication nito sa mga Pilipino? Gusto pong kumuha or gusto pong magpasuporta ni nagpapasaring na po si Benhur Abalos, Secretary Abalos, no? Natatakbo siya. Wala namang problema kung tumakbo ka Secretary Abalos, no? Taong bayan pa rin naman ang huhusga. Yan. Ito, ang totoong survey, itong nakikita natin mga survey ngayon, hindi po yan totoong survey mga kababayan. Ang totoong survey po sa 2025 para sa midterm election po yan. At ang survey naman po sa pagkapresidente ay sa 2028. Abangan nyo po ang totoong survey. Kasi ngayon mga kababayan, nakikita po natin sa survey, no, talagang parang out of the blue, bumubulusok po ang ratings, no, ng administrasyon. At isa na nga po dito sa administrasyon ang kanilang pambato. Teka lang. Na si DILG Secretary Benhur Abalos. Yan. Anong masasabi niyo dyan? Pero teka lang Ang mamamayan or tayong mga mahihirap, mga dukha, hampas lupa, tayo yan ay nananawagan tayo na magkaroon sana ng hair follicle test, di ba? Yung panawagan ni Kong Pulong Duterte na magkaroon ng hair follicle test. Yan, nabubuhay tayo sa follicle. Hair follicle test, yung mga tatak mo. Pero bakit yata ayaw sa ayunan ng gobyernong ito, ng administrasyon, di ba? Senator, hindi ba? Ano tayo, baka pag wag naman sana tayo magdilang anghel para kay Senator kay DILG Secretary Abalos, baka maging senator pa mga kabayan. Senator DILG Secretary Abalos, magpa-hair follicle test ka muna dahil yun po, kasama po si PBBM, no? Yun po ang hiling ng taong bayan para iboto po kayo. Para maging gabay sa aming pagboto yung result ng inyong hair follicle test. Yan mga kabayan. Biruin mo si DILG Secretary Abalos pala ay nanawagan rin noong 2020. Teka lang, ito. Panoorin po natin yung balitang ito. Nung panahon pala na sa kailan ba to 2023 mga kababayan, inanawagan pala itong si Senator malaging senator ang ko dito. Nanawagan pala si DILG Secretary Abalos, no, ng drug testing. Yan ito, panoorin po natin mga kababayan. Hinamon ni
ni Interior Secretary Benhur Abalos sa mga tatakbo sa barangay at SK elections na magpa-drug test. Pero ang hirit ng COMELEC, labag yan sa batas. Siguro magpa-drug test kayo, pakita nyo handa kayo maglingkod. I'm calling out to all candidates. Oh. So yan mga kababayan, 'di ba? Narinig niyo po coming from the mouth of DILG Secretary Abalos. Hinahamon niya po yung barangay at saka SK chairman, yung mga tatakbong sa SK, no? Kabataan, sangguniang kabataan na pag magpa-drug test. Pero bakit ngayon? Teka lang Pero bakit ngayon yung sila natuloy ngayon yung nagde-demand po yung taong bayan na kayo po ang magpa-hair follicle test kasama si PBBM. Ayaw nyo rin. 'Di ba? Pero kayo noon nung tumatakbo po yung mga kapitan, yung mga sangguniang kabataan, sinasabi nyo pong hinahamon nyo pa na magpa-drug test. Ano ba ito? Isa itong malaking question mark, 'di ba? Yung naghahamon, ngayon hinahamon naman, ayaw din. Ano ba talaga? DILG Secretary Abalos, ano ba talaga ang gusto mo? Kailangan klaro po Kasi tatakbo ka pong senador Kailangan klaro. Ang yung mga sasabihin, yung mga binitawan mong salita noon, no? Pwede namin yung gamitin against you. Parang korte lang Diba? Para ikaw, no? Ay magkusang mag-hair follicle test. Nako po. Yan mga kababayan Tandaan nyo po yung sinabi niya rito Klarong-klaro po. Hinahamon niya po yung barangay. Well, anyway. Eto pa mga kababayan. Eto. Naglabas ng pahayag si Department of Local Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kaugnay sa kampanya laban sa droga. Meron pala. No? Abalos nanawagan sa kabataan na tumulong sa kampanya ng kontra droga. So yan mga kababayan. Kabataan. Like for example, dito sa video yung pinanood natin kanina, di ba, hinahamon niya po yung kabataan. Dito naman, tumulong sa kampanya yung kabataan. Ano ba? Ito malaking naman to, katanungan, no? Para sa ating mga kabataan. Baka sabihin ng mga kabataan natin, bakit naman kami susunod sa iyo, DILG Secretary Abalos? Ikaw nga, hindi ka nagpapa-hair follicle test Kami pa kaya? Di ba? Na wala namang kaming katungkulan sa gobyerno. Ikaw natatakbo kang senador, ayaw mong magpa-hair follicle test, tapos kami, kami, tawag dito, mamandatory mo kaming tumulong, or nananawagan kang kami mismo, no? Ay tumulong sa kampanyang yan. Kasi mga kabayan, ang kasi dito, ang point natin, kung ikaw nananawagan ay malinis ka, no? Wala kang ginagawang kabulastugan, no? Madali mong makukumbinsi. Kahit hindi mo na po kumbinsihin, no? Gawin nyo na lang, no? Susunod na po yung kabataan natin dyan. Like for example, kay former President Rodrigo Roa Duterte, diba? Nanawagan ba siya na tumulong yung kabataan? Hindi po. Mismong gawa po ang yung kanyang ipinakita, no? Wala po sa puro daldal. Gumawa po siya ng paraan kahit hindi ko sabihin sa kabataang itong tumulong sila sa akin. 'Di ba? Ipapakita ko sa kanila, no? Kung paano. Hindi ko sasabihin pero gagawin ko. Para mismo sila sumunod sa akin. Yun yung point dito 'Di ba? Kaya PBBM and Secretary Abalos and the rest of the gangs. Di ba gangs talaga? The rest of you. Yan. Hindi gangs Baka tayo dito. And the rest of the cabinet members. Yan. Hair follicle test lang namang ang hinihingi ng taong bayan. Ang hirap-hirap nyong ibigay. Tapos ang dami-dami nyo pang nire-request sa taong bayan, pero pag kami ang nag-request, hindi nyo naman tinutupad din, no? Ano bang ibig sabihin yan?
O, follow the leader lang, di ba? Follow the leader. Yan po eh. So, ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Mayong gabi, kaninyong tanan. Palihog, manlingkod. Mga kaigsuunan kong Dabawenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ, sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara, unidagan pa siya presidente, dili na magkalisod-lisod ani atong nasod. Yan, kasalanan. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Lagot, yari. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon,
kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang kompetisyon, bakit ako matatalo? They may be a minority, they may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang delubyo, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. Ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang matutulong ko kay Inday Sara? Naaawa na ako sa kanya. Sabi ko, tinanong ako ng USEC, sabi ko, excuse me, hindi ako kawawa. Hindi tayo kawawa sa Office of the Vice President. Dahil tatlong beses tayo kumakain araw-araw. Kung gusto natin bumili ng leche flan, meron pang leche flan. At ayaw natin ng leche flan, gusto natin ng ice cream, nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old. Sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Tanong sabi ng doktor, 6 months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. So yan mga kababayan, napansin niyo po ba? Yung mga sinasabi po dito ni Vice President Sara Duterte, no? Parang kabaliktaran po doon sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang naging SONA. 'Di ba mga kababayan?
kabaliktaran po, di ba? Maraming trabaho, okay naman yung pagkain, dito po kakaiba kay Vice Presidente mga kabayan. We're in. Parang maaaring ikaw na nanonood ngayon ay sang-ayon ka. Dito sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kasi ako sang-ayon talaga ako. Kasi yun naman talaga yung nai-experience natin eh. Diba? Yung mga sinabi ni PBBM sa zona niya, no? Doesn't connect sa reality. Pero dito sa sinasabi ni VP Sara, tagos dyan sa puso mo kasi totoong totoo to eh. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa tabing daan, gutom. Minsan, sa isang araw, wala na talagang kinakain. Sila ang totoong problema at totoong nangangailangan ng tulong dahil sila ang kawawa. This is about kingdom of Jesus Christ and the assault on the kingdom nation. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction at kritisismo? Kung meron lang po dito sa video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.